Boss, tagos sa screen ang hininga mo. Baho po. Ay, ganon? Eh, paano yung sabihin ko sa yung mga nakatayo doon, including yung mga church at saka lying eh? Paano ko sabihin ko sa lupain ko lahat yun? Alam mo, hindi uso sa amin ang blatter dito sa probinsya. Dito, pag walang iya ka, wawalang yaing ka. Hi everyone! Si Norman Yenidoro ay tila kakaiba na ang ginagawa sa kanyang mga live niya dahil nilulunok niya ang kanyang plema at sinasabing maalat-alat pa. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagyayabang ni Norman Yenidoro na siya ay isang Marcos at ang nakakadiri niyang pagdahak sa kanyang mga live. Panoorin natin ang video na ito. Nagkumpisa ang video sa pagdahak ni Norman Yenidoro at paglunok nito ng maalat-alat pa. Maalat-alat. Handa naman si Norman Yenidoro na tindihan ang kanyang hininga basta para sa palipad. Ano yan? Sabi, boss, tagos sa screen ang hininga mo. Baho po. Ay, ganon? Ay, pagka naman pala, pag mabaho bibig, ay nagpapalipad kayo ng dolyar para maamoy ito. Abay, babahuan ko pa. Di ba? Wala kang masabi, no? Kaya yan lang sinasabi mo. Ipinagyabang naman ni Norman Yenidoro na Francis Leo ang resibo ng korte sa kanya. Ano nakalagay sa receipt ng Korte Suprema? Eh, may mangusin ba dyan? Wala. Francis Leo Marcos yan eh. Asan pa ang puta na? Sabi ni Maka... Ito yung gawain ni Norman Yenidoro noon. Natutulong daw sa mga mahihirap. Noon ay umuubra yan. Pero ngayon ay hindi na dahil bistado na ng mga OFW at Pilipino na scam lang pala ito. Nga pala, sa lahat ng supporter ko, ngayon po ako po ay pupunta ngayong 31 and 1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, ng libreng salamin sa mga bulag, ng libreng salamin sa mga bulag, ng libreng salamin sa mga bulag. Gago! Maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya, ay makikita nyo po yan sa aking live sa 31 and 1. Yan pong lugar na yan ay talagang most depressed. Nasa kaduluduluhan po ng Pilipinas na kung saan hindi na maabot. At yung lugar po na yan, kung hindi ako pwede magkamali, ay rebel infested pa po. Pero papasukin ko po sapagkat nais ko po na maabot sila, na mailapit ang kanilang kalooban sa ating pamahalaan. Kaya katuwang ko po dyan ang mga kasundaluhan. Opo. Yan! Ngayon po yung 31 and 1. Hindi po ako nanghihingi ng donasyon. Kung gusto nyo sumama during my live, lipad na lang kayo, magdala kayong tsinelas o kung ano na ibigay natin sa bata. Ayan po ay masaya. Ang lahat po, kumita po ang aking YouTube na magmula nung November hanggang ngayon po, ay kumita po ito ng $16,000 US. At yung $16,000 US po na yon, uubusin ko po lahat sa 31 and 1 para maipaabot sa ating mga kababayan. Naisip ko nga sana yung mga estudyante, hindi bale, sunod na lang natin yan. Unahin ko muna po itong 31 and 1. Makikita nyo po yan live broadcast. Magla-live po ako dun sa lugar na yon at makikita nyo po kung gaano karami yung preparasyong aming ihinanda rito. Katuwang po namin ang Infantry Battalion, katuwang po namin ang Infantry Division, ganoon na rin po yung mga medical doctors na willing mag-volunteers, technical staff, at napakarami po pong iba. Mapapanood nyo po yan, dito lamang po sa Mr. Caliber FLM. Yan po. Tinawag namang matibay na vlogger ang sarili ni Norman Yenidoro at kaya daw siya di kalibre. Ito yung mga matitibay na vlogger. Walang content. Pagbukas ng camera, nagsalita. Andiyan ang mga tao nanonood sa kanya. Kasi nga, malakas na nilang. Ika nga, de calibre. Kaya nga ang pangalan, Mr. Caliber. Yun. Sumama naman ang loob ni Norman Yenidoro nang mabisto ang kanyang lupain na hindi naman pala sa kanya.
Sabi, lahat na lang kinanya mo. Yung sasakyan, di sa'yo, kanyahin mo. Yung farm na kay Lucas, kanya mo din. Ay, bobo ka. Lupain ko yun, tanga. Bobo mo talaga, Gibram, no? Paano yung sabihin ko sa yung mga nakatayo doon, including yung mga church at saka lying, paano ko sabihin ko sa lupain ko lahat yun? Ba't di ka kasi magpunta ron at magtanong? Di ka magpunta ng RD, i-search mo kung kanino bang property lahat yun, bobo. Napaka-bobo mo, J-Bram. Oo. Pero hindi bale, hindi kita pagagalitan, sayang ang $5 mo. Dali. Sumipsip naman si Norman Inidoro sa Supreme Court at napahiya daw ang COMELEC. Alam niyo po, ako po ay tuwan-tuwa. At talaga pong sabi ko, grabe ang Supreme Court. Nakikita niya ang lahat ng pinakamaliit na bagay. Ang lahat ng karapatan ng bawat tao. Ako po ay sobrang tuwan-tuwa. Opo, sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Sabi ko, yes, finally, napahiya ang COMELEC. Ipinagyabang naman noon ni Norman Inidoro na may utang daw sa kanya si Manny Pacquiao, pero mukhang gawa-gawa niya lang ito. Boss Pelem, kailan mo sisigilin? Si Pacquiao. Ba? Palipad ka pa uli. Palipad ka pa burug-burug. Tila nagbabanta naman si Norman Inidoro dahil hindi daw uso ang blatter sa kanilang lugar. Alam mo, hindi uso sa amin ang blatter dito sa probinsya. Dito, pag walang yaka, wawalang yaing ka. Katulad nung inutusan mo, consider walang yang tao na yun. Paano pag nahagip yun? Kaya mo bang sustentuhan ng pamilya nun? Mamimigay daw si Norman Inidoro ng 40 million pesos pero alam naman nating lahat na drawing lang iyon. Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Di ba? Hinikayat naman ni Norman Inidoro ang isang attorney na panigan siya dahil 5 milyon daw ang bumoto kay Norman Inidoro. Ayan. Siyempre, 5 milyon bumoto sa akin, Attorney Guanzon, ha? Oo, 5 milyon. Noong 2022, Attorney. Hanapin mo yan. Maraming nagmamahal sa akin. Oo. Pwede kitang i-endorse dyan. Kailangan maging tama ka lang, Attorney. Oo, maging tama ka lang. Maging patas ka baga. Kasi yan ang kailangan sa isang pinuno ng Pilipinas. Yung patas at hindi bias. Okay? So, pwede kitang endorse sa lahat ng bumoto sa akin at sa lahat ng mga taong natulungan ko, Luzon, Visayas, Mindanao at Ang Lucky Beef naman na may autograph ni Norman Inidoro ay dapat daw ay presyong 1,500. Boss, magkano Lucky Me Beef sa isang dekalibre daw? Magkano tinda natin ang Lucky Me Beef? O pag nandito ako, magkano isa? Libre na. Hindi, magkano isang benta natin? Magkano? 10? 12? 1.5 na lang sa'yo. May kasamang autograph. Bibili daw siya 1.5. May kasamang autograph. Gago, di ba? At yan po ang ilang nakakatawang kalokohan ni Norman Inidoro. Sa totoo lang po ay hindi ko ikinakaila na natatawa talaga ako dito kay Norman Inidoro. Para kasi nag-e-enjoy pa siya na isa siyang kontrabida sa pelikula at nag-trip na lang sa buhay. Kumbaga noong araw ay nalilinya siya kina Chitae Gandang Lalaki at mga goons ng mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Wala namang masama kung panoorin niyo siya. Basta wag lang po kayong maniniwala sa kanyang mga humanitarian kuno na mga eye care at iba pa. Dahil ang pera na ipapalipad nyo kay Norman Inidoro ay paniguradong lilipad papunta sa kanyang bangko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.